Maraming airport ngayon na nagagawa, no? Public transit. Ay, ito nga lang lab bus, mga kaibigan, na una ay nagkaroon ng pilot launching sa Cebu, pagkatapos sa Davao, tapos sa Valenzuela at sa mga magkakaroon pa in the future. O infrastructure ito, mga kaibigan, no? Ano pa? Yung mga tunnels, water supply. Oh, water supply. Diba? Sewers, electrical grids, telecommunications, lalo na itong ginagawa ni PBBM ngayon, no? Yung internet connectivity, broadband access. Mga kaibigan, sa totoo lang, ang dami na pong nagawa ni PBBM na infrastructure. Kaya hindi po kapanipaniwala na walang nagagawa ang Marcos administration na infrastructure. Sa totoo lang, no? Hindi ko alam kung paano, bakit nasabi ni JDB na wala pang nagagawang infrastructure ang Marcos administration. Pero kung titingnan po ninyo, napakarami nang nagawa na infrastructure ang Marcos administration, no? So ulitin po natin, mga kaibigan, na ano yung infrastructure? Infrastructure is the set of facilities and system that serve a country, city, or other area and encompasses the services and facilities necessary for its economy, households, and firms to function. Infrastructures is composed of public and private physical structures such as roads, railways, bridges, airports, public transit, tunnels, water supply, sewers, electrical grids, telecommunications. Naalala niyo rin ba, mga kaibigan, yung mga dams na dineliver ni PBBM? Diba? Guys, marami pong infra si PBBM. Actually, mga kaibigan, mas marami pong infra ngayon kaysa sa panahon ni Duterte. Yun nga lang, yung iba ay long term, no? Hindi pa natatapos. Pero may mga natapos na rin po na infra si PBBM. Kaya para po sa akin, no, mali po na sabihin na wala pang nagagawang infra si PBBM. Totally wrong po yan. That is misleading. Hindi po totoo na wala pang nagagawang infra si PBBM. Make sense? At katotohanan nga, mga kaibigan, kahit yung flood control kung titingnan natin, may nagawa na rin flood control. Kaso anong ginawa? Winalang hiya nga lang ng mga DPWH contractor at ng mga empleyado ng DPWH. May ginawa, pero anong nangyari? Sira. Yung iba naman talagang wala. Goes. Pero kung para sabihin mo walang nagawang infrastructure, mali po yun. Kasi marami na pong nagawa na infrastructure si PBBM. Mga guys, no, kung napansin nyo, mga kaibigan, no, si Yusek Claire Castro, simula nung si Yusek Claire Castro ay pumasok bilang Yusek, tuwing siya ay merong press conference, meron po palagi siyang good news. Diba? Napansin nyo yan. Every time na may press conference si Yusek Claire Castro, meron siya palaging good news. At isa po, no, sa mga good news niya palagi ay yung mga nagagawa na infrastructure projects ng ating Pangulo. So, pwede yung balikan yan, mga kaibigan, or balikan nyo, no? 2023, balikan nyo yung mga ginawa. 2024, yung mga ginawa ni PBBM. Maling-mali po na sabihin na walang nagawang infrastructure si PBBM. Hindi po yan totoo, no? Meron po siyang nagawang infrastructure. Yan po ang katotohanan, no? Mga kaibigan. Yan. Ito nga lang Metro Manila Subway. Oh, ganda-ganda niya, no? Malapit nang matapos yan. By 2028, start na ng operation. Pero hindi pa siya full operation, no? Start pa lang ng operation yung mga phase na natapos, no? Kasi ang pagkakaalam ko, mga 2030 yata ang talagang
full operation, talagang buo, no? So, marami pong nagawa ang Pangulo natin, no? Hindi po totoo na wala siyang nagawang infrastructure. Napakarami. In fact, ang dami nga niyang ginawa na ngayon lang ginawa, no, sa panahon niya. Katulad na lang ng connectivity natin, no? Yung internet connectivity, broadband access, yung fiber backbone, yan. Tulad na lang yan. At napakarami, mga kaibigan, no? Mali po isipin na wala siyang nagawang infrastructure. Hindi po yun totoo, no? So, mga kaibigan, no? In general, infrastructure has been defined as the physical components of interrelated systems providing commodities and services essential to enable, sustain, or enhance societal living conditions and maintain the surroundings and environment. Mga kaibigan, kung wala pong nagawa ngayon si PBBM na infrastructure, baka hindi po lumago ang ating ekonomiya. Pero nakita nyo naman, di ba, mga kaibigan, lumago ang ating ekonomiya. So, parang hindi natin mababangga yung sasabihin na walang infra na nagagawa. Hindi natin maibabangga doon sa ganda ng ating ekonomiya ngayon na nararanasan sa panahon ni PBBM. Kasi kung wala tayong infra, bakit maganda ang ating economy? Yun po ang katotohanan, no? So, hindi po tayo dito nag-sugarcoat. Wala po tayong sugarcoat dyan. Yan po ang katotohanan. Yan. Okay. Dali Wait. Yan. So, search po tayo. Search po tayo dito, ha. Okay. So, tingnan natin, Okay. Okay. So, ito po, infrastructure under President Bongbong Marcos. So, kumuha po tayo ng iilang lang ito, infrastructure. The infrastructure program under President Bongbong Marcos, mga kaibigan, no? Ito po yun, no? Isa pa pala, mga kaibigan, yung mga pabahay, hindi ko pala nabanggit yung mga pabahay. Yung mga pabahay, infrastructure din yun, Kasi it's about service, no? It's about kumbaga necessity, no? Para ang mga kababayan natin ay magkaroon ng bahay. Pangangailangan 'yan, no? Basic needs 'yan ng mga Pilipino, pabahay. Isa 'yan sa basic needs ng mga Pilipino. So, ang pabahay po ay infrastructure din 'yan at napakarami na pong pabahay ang naipamigay ng ating Pangulo. At dito nga lang sa Davao, meron mga condo type na mga pabahay. So, ang dami pong infra ng ating Pangulo na natapos na. At yung iba naman ay kasalukuyan pa rin ginagawa. Diba? So, mga kaibigan, mali po na sabihin na walang nagawang infrastructure ang ating Pangulo. Okay, so, ito po previous administration's projects with a focus of improving roads, bridges, and transportation systems. Infrastructure development spending is set as 5% of the gross domestic product, GDP. So roads, bridges, significant construction and upgrades have been made to roads and bridges. As of May, ito mga kaibigan, as of May 2024, 12,000 kilometers of roads and over 1,200 bridges have been built or upgraded across the Philippines. So sa expressway naman, major expressways such as the Central Luzon Link Expressway, CLLEX,
the North Luzon Expressway and LEX South Luzon Expressway connector are being completed to better connect Luzon. Yung Maharlika Highway upgrades, yan mga kaibigan, no? Almost 1,600 kilometers of roads along the Maharlika Highway, the country's longest thoroughfare from Luzon to Mindanao. So, yan din, no? So, yung mga railways, mga kaibigan, no? Aims to improve and modernize existing railway system, recognizing railways as the... Itong railways, mga kaibigan, nakita nyo naman, di ba? Oh, natapos na yung, LRT1, may natapos na mga bagong train na nailagay, mga kaibigan, na napapakinabangan natin. Tapos yung MRT7, malapit na rin talaga na matapos at marami ng mga phase na natapos at malapit na po talaga na matapos at mapakinabangan natin. Diba? Tapos yung PNR, kasalukuyan din na ginagawa, no? Mga kaibigan, madami pong infra ang ating Pangulo, no? Tapos yung mga ginagawa ngayon na minomodernize yung mga existing airports, seaports, mga kaibigan, no? Yung pinuntahan nga niya sa Balingwan ba yun? Sa may Misamis Oriental, no? May mga seaports, no? Yung sa mga palaisdaan, minomodernize. Mga kaibigan, marami pong infra ang ating Pangulo. So, hindi po totoo na wala siyang nagawang infra, no? So, ito pa, yung sa digital infrastructure, no, mga kaibigan, no, including free wifi. O kita nyo mga kaibigan, yung mga nasa liblib na po, no, katulad ng mga basilan, mga hulo, nakita nyo mga kaibigan, may free wifi na, pati yung mga schools. Di ba? So, hindi po ba pwedeng sabihin na walang infrastructure ang ating Pangulo? Napakarami po niyang na-deliver na infrastructure. Okay? No? So, yan mga kaibigan ha, including a free Wi-Fi program that has benefited 10 million users and over 13,000 locations nationwide. Yan, mga kaibigan, no? So, President Marcos has emphasized build better, more approach, streamlining and permitting process for 185 infrastructure flagship projects approved by the National Economic and Development Authority or NEDA. Yan. So, napakarami po mga kaibigan na infrastructure na ginawa, natapos at kasalukuyan na tinatapos ng ating gobyerno. Yan po ang katotohanan. So, hindi ko po alam kung bakit po nasabi ni JDB na kasamahan namin. Hindi ko po alam kung bakit po niya nasabi na wala pa daw natatapos na infrastructure si PBBM. So, hindi ko po alam kung paano niya nasabi yun, no? Pero ang pagkakaalam ko, marami na pong natapos na infrastructure si PBBM at marami din pong kasalukuyan na tinatapos pa lang. Yun po ang katotohanan. Yan. Sabi ni Edna, DDS yata si JDB, nagpapanggap lang na maka-Marcos. Hindi ko alam kung DDS ba talaga siya. No? Pero nakakasama po namin yan, no? Si JDB, nakakasama po namin siya sa mga event. So, hindi ko po alam kung anong pinaghuhugutan niya, no? Yan. So, balik na tayo sa ating topic. Yan. So, yung topic po natin ngayon, mga kaibigan, no? Okay. So, eto nga po, mga kaibigan, for the last time, mag-warning po tayo sa ating mga kababayan na pupunta po bukas. Warning po sa mga kababayan natin na pupunta po bukas, no? Okay. So, sa mga pupunta po bukas, mga kaibigan, no, extra ingat. Huwag na po kayo magdadala ng bata, no? Kayo na lang kung pupunta